Hello mga ka-IT! Okay, sa mga ka-IT natin, okay, tuloy natin, network design. Ang next na i-consider natin pagdating sa network design mga ka-IT is yung network security. Okay? May two types of network security concern tayo na kung network administrator ka, is kailangan mo ma-consider. Buksan natin yung ilaw mga ka-IT. Yan, nasa kwarto kasi tayo. Okay. First is yung infrastructure security, second yung information security. Okay. O baka medyo nalilito kayo sa mga terms. Punta tayo sa infrastructure security. Pag sinabing infrastructure security mga ka-IT, ito yung kino-consider natin dito yung mga physical security. Ibig sabihin, paano mo maproprotektahan ang mga network devices mo? Kailangan mo ba ng CCTV? Kailangan mo bang susi? Kailangan mo ba ng mga RFID para hindi nila ma-access, hindi nila makuha, hindi nila manakaw? Yun yung isang consideration pagdating sa infrastructure security. So, pwede tayong maglagay ng mga RFID, pwede nating i-lock yung mga racks natin. Yun yung cabinet kung saan natin nilalagay yung mga devices natin. Okay? Pwede rin tayo maglagay ng CCTV para nakikita natin kung sino yung mga pumapasok sa mga premises natin or dun sa area na dapat mga network engineers lang yung may access doon. And ito, yan yung example ng cabinet na kung saan dyan nakasalp yung mga network devices natin. Make sure very secure sila mga ka-IT. Another consideration, pag sinabi mong infrastructure security, una yung physical security, di ba? Yung may lock, may mga RFID, may mga CCTV. Meron din is software security mga ka-IT. Paano mo proprotektahan yung mga network devices sa mga hackers, sa mga intruders, okay, sa mga gusto mag-access ng illegal way sa mga network devices natin. So, pwede natin i-consider dito yung mga or pag-deploy ng firewall natin. Okay? So, pwede rin tayo mag-deploy, okay, ng access server natin. Nakikita nyo to, sabi niya dito, AAA server. Ang ginagawa nito mga ka-IT is siya ang nagmamanage kung sino lang yung pwedeng makapag-configure ng mga network devices natin. Ang ibig sabihin, ito yung device na siyang mag-ga-grant sa'yo or siyang mag-a-allow sa'yo kung allow or reject ka para ma-access mo or makapag-setup ka ng or magkaroon ka ng changes sa mga network devices natin. Okay? Yung AAA natin, okay? Bibigyan ko lang kayo ng background. Means authentication, authorization, accounting. Yun yung ibig sabihin ng AAA. Sa mga IT students natin dito na nakikinig na may major in network administration, huwag kayong ma-confuse ha. Isipin nyo, pag narinig yung AAA server, ito yung nag-a-ask ng login and password mo. Nag-a-ask ng username and password mo bago mo ma-configure yung mga Cisco devices natin or yung mga network devices. Okay? So, three requirements achieve network security. May tatlong requirements tayo para ma-achieve natin at ma-secure natin yung network. Okay? Dito pumapasok yung CIA. Mga ka-IT, pag magsa-cyber security kayo, maririnig nyo itong term na to, itong CIA na to. Okay? It means confidentiality, integrity, tsaka availability. O Pinoy IT guy, anong ibig sabihin yan? Okay? Mabilisan lang. Confidentiality, sabi dito, it means that only the intended and authorized recipients can access and read your data. Okay? Ibig lang sabihin ng mga ka-IT, make sure ng confidentiality na yung yung pagkatanggap or yung receiver ng information na sinend mo is siya lang makakabasa. Makikita nyo dito sa picture, yung recipient natin or yung or yung tumanggap ng message natin is yung lalaki. Okay, siya lang yung may kakayahan mabasa yung binigay nating message. Tapos yung babae sa likod, hindi niya mababasa yon. Ah, ang naging or yung mga ways para ma-implement natin yung confidentiality is through mga encryption, yung mga ganon. So, next, integrity naman tayo. Okay? It ensures users that the information has not been altered in transmission from origin to destination. Simple lang ibig sabihin ng integrity mga ka-IT. May sender tayo and may receiver tayo. Okay, si sender sa envelope niya, may message siyang isesend. Ang nilalaman nun, hello mga ka-IT, tapos exclamation point. Okay? Pag sinend natin sa receiver, dapat si receiver
mare-receive niya yung eksaktong mensahe na sinend natin, which is, "Hello mga ka-IT!" Exclamation point. Kapag may dumagdag na tuldok diyan, period, or may naburang kahit isang letter diyan, mga ka-IT, wala na yung data integrity natin kasi nagbago yung original message natin, okay? Kapag hindi nagbago yung original message natin, yun, meron tayong data integrity, okay? Pinakahuli mga ka-IT, availability. Okay? It assures users of timely and reliable access to data services for authorized users. Kung pinanood ninyo yung pinakaunang video natin about network design, okay, diniscuss natin doon yung fault tolerance, biglang sabihin ng mga ka-IT is redundancy. Or just in case lang na kailangan natin ma-access yung mga resources, kung gusto natin makapag-download ng mga files, gusto natin na hindi mapuputol yung connection natin. Maputol man yung isa, meron tayong backup connection. Yun yung availability mga ka-IT. So hopefully mga ka-IT, meron na naman kayong natutunan. Very basic lang 'to mga ka-IT. Yung mga terms kasi dito, pag binasa niyo natin yung meaning, medyo nakakalito. Hopefully naintindihan niyo ng pinakamadaling way itong mga terms na 'to. And kung nagustuhan niyo yung video mga ka-IT, subscribe na kayo sa YouTube channel natin. And kung may mga gusto kayong matutunan, comment lang kayo sa mga YouTube videos tapos gagawin natin siya ng tutorial. Okay?